Hello po sa lahat ng aking manonood. Sa mga bago po at hindi pa ako kilala. Ako nga po pala si Abby. Ibinabahagi ko po dito sa aking channel ang mga horror experience ko sa totoong buhay. Pwede rin po kayong mag-share ng inyong horror stories at ipalabas po natin dito sa mga susunod na video. Para sa buong detalye, ay basahin lamang po ang nakasulat sa may description ng videong ito. Salamat po! Hello po, Miss Abby. Gusto ko lang pong i-share ang kwentong katatakutan ko na nangyari sa totoong buhay. Ako nga po pala si Alex, isang seaman at nakatira sa probinsya ng Antique. Nagsimula po ang lahat na makabili kami ni Mrs. ng bahay malapit sa sementeryo. Sa una, kinikilabutan po talaga kaming mag-asawa. Kasi kapag pumupunta kami sa likod ng bahay, 5 di pa lang ay puntod na ng mga patay. Pero katagalan ay nasanay na lang din kaming dalawa. Parang naging normal na lang din ang lahat. Halos araw-araw din kasi may nakikita kaming inililibing sa aming likuran. Makalipas ang 7 buwan, ay kinailangan kong sumakay ulit ng barko. Naubos kasi ang ipon naming mag-asawa matapos makabili ng bahay. Nagpatayo rin kasi kami ng maliit na tindahan sa bakanteng lote para may pagkakakitaan din ng misis ko habang nasa bahay lang ito. Isang araw, habang naguhugas ng kinainan si misis, ay may narinig raw siyang kumakatok ng malakas sa may tindahan. Dali-dali naman daw siyang nagpunas ng kamay dahil sa akalang may tao sa labas na gustong bumili. Ngunit na makarating ito sa may tindahan ay wala raw siyang nakitang tao roon. Kaya napaisip ang asawa ko kung sino ang kumakatok ng malakas habang nasa loob siya ng bahay. Hindi niya na lang din ito inintindi dahil bumalik siya agad ng kusina para tapusin ang ginagawa. May napansin rin daw siya noon na mayroong naglalakad sa loob ng bahay habang nasa banyo siya at naliligo. Inakabahan ang misis ko sa mga oras na iyon dahil wala namang ibang tao sa bahay kundi siya lamang. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ay unti-unti nang nakaramdam ng takot ang misis ko. Kaya naman, minabuti namin papuntahin sa bahay ang lola niya para may makasama siyang iba habang wala pa ako. Makalipas ng ilang araw, ay kasama na sa bahay ng asawa ko si Lola Flor. Kahit 68 years old na si Lola, ay malakas pa rin ito. Kaya madalas siyang tumutulong kay misis sa mga gawaing bahay. Isang gabi, habang kinukuha ni Lola Flor ang mga tuyong sinampay sa likod ng bahay, ay meron daw isang lalaki ang lumapit at nagtanong sa kanya. Nakasuot raw ito ng uniformeng pangsundalo at hinahanap ako. Diretso namang sinagot ni Lola ang lalaki na wala raw ako sa bahay. Matapos niya raw sabihin iyon at nalingat lang siya ng konti, ay bigla raw nawala ang sundalong lalaki. Agad naman kinilabutan si Lola Flor. Hindi na niya tinapos ang ginagawa at mabilis itong pumunta sa may tindahan para sabihin sa asawa ko ang nangyari sa kanya. Matapos kong malaman ang lahat, ay saka lang namin napagtanto kung sino ang nagpaparamdam kay misis at kung sino ang nagpakita kay Lola Flor. Bago kasi ako sumampa ng barko para magtrabaho ulit, ay namatay ang matalik kong kaibigan. Tinamaan kasi ito sa ulo ng bala habang nakikipagbarilan sa mga kalaban. Si Jojo ay matalik kong kaibigan na isang sundalo. Bata pa lang kami noon ay madalas niya nang nababanggit na gusto niya raw maging sundalo paglaki namin.
Siguro nagtatampo ito sa akin dahil hindi ko siya naihatid sa kanyang libing. Sakto kasi yung alis ko pasakay ng barko ay yun din ang araw kung kailan siya nabaril at namatay. Matapos ang 9 na buwan na paglalayag ay nakalapag na ako at nakauwi na rin ng bahay. At masaya akong sinalubong ng aking asawa kasama si Lola Flor. Kinabukasan ay agad ko namang pinuntahan ang puntod ng aking matalik na kaibigan. Pinagdasal ko ito at humingi rin ako ng tawad sa kanya. Dahil sa 5 di pa lamang ang pagitan naming dalawa, araw-araw kong binibisita ang puntod ng aking kaibigan sa likod ng aming bahay.